Episode 2, The Scourging at the Pillar. Inspired by the Passion of the Christ. Produced by BibleFlix World. Ito ay isang biswal na pagpapakahulugan na hango sa banal na kasulatan, isinagawa ng may labis na paggalang sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Naway maghatid ito ng pagninilay, pagsisisi at muling pagtibay ng pananampalataya. Dinala nila si Jesus sa harap ng mga punong pari at ng buong Sanhedrin. Hinusgahan siya ng walang katarungan, binatikos at pinagbintangan, kahit walang kasalanang nasumpungan sa kanya. Tahimik na nakatayo si Jesus sa harap ng mga punong pari habang pinagmamasdan siya ng mga eskriba at matatanda. Sabihin mo sa amin, ikaw ba ang Kristo? Sa katahimikan ng silid, sumagot si Jesus, may kapayapaan sa kanyang tinig. Ako nga. At mula ngayon, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na kasama ng mga ulap ng langit. Sa galit ng punong pari, pinunit nito ang kanyang kasuotan at sumigaw, Nilapastangan niya ang Diyos. Ano pa ang kailangan nating mga saksi? Narinig ninyo ang kanyang kapangahasan. at hinatulan nila siyang nararapat mamatay. At iniharap ng mga punong pari si Jesus sa harap ng gobernador. Ang karamihan ay natipon at tahimik na nakamasid sa gitna ng tensyon at pangungutya. Nakatayo si Jesus sa gitna nila, sugatan at nakagapos, ngunit matahimik ang kanyang mukha. Ang gobernador ay bumaba mula sa trono at humarap sa mga nag-aakusa. Narito ang lalaking ito na aming dinadala sa iyo. Nasumpungan naming ginugulo niya ang aming bayan at tinuturuan ang mga tao ng mga maling aral laban sa kautusan. At ipinapahayag niya na siya raw ay hari, isang Mesiyas. Ngunit wala siyang karapatan ni kapangyarihan. Hinatulan na siya ng aming Sanhedrin. Ngayon ay hatulan mo rin siya ayon sa iyong batas. Tinitigan ng gobernador si Jesus. Hindi siya nagsalita, di nagdepensa sa kanyang sarili. Tahimik na nakamasid sa mga mata ng pinuno, nawari nakababatid ng lahat ng katotohanan. Kayo'y may paratang, ngunit nararapat na marinig ko rin ang kanyang panig. Tahimik na inakay si Jesus paakyat sa hagdan ng pretoryo. Duguan at sugatan, ngunit payapa ang kanyang mukha. Habang papalapit siya sa gobernador, nanatiling nakamasid ang karamihan, walang nagsasalita, ngunit lahat ay nag-aabang.
Sa loob ng praetorium, magkatapat ngayon sina Jesus at Gobernador Pilato. Tahimik ang paligid, tanging ang bigat ng usapan ang namamagitan sa kanila. Ang Romanong gobernador ay lumapit at sa unang pagkakataon nagsalita. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Iyan ba'y galing sa iyo o may nagsabi lamang sa iyo tungkol sa akin? Ako ba'y Hudyo? Ang sarili mong bayan at mga punong pari ang nagdala sa iyo sa akin. Ano ba ang ginawa mo? Ang kaharian ko ay hindi sa mundong ito. Kung sa sanlibutang ito ang kaharian ko, tiyak sana na ipinaglaban ako ng aking mga lingkod. Ang sinabi ni Jesus na hindi sa mundong ito ang kanyang kaharian ay hindi nangangahulugang wala siyang kapangyarihan sa mundo. Sa halip, ang kanyang pamumuno ay hindi tulad ng mga makalupang hari. Ang kanyang kaharian ay espiritual, puno ng pag-ibig, katotohanan at kapayapaan. Siya'y isang hari ng puso ng kapayapaan at ng pag-ibig, hindi ng dahas. Ngunit ngayon, hindi sa mundong ito ang kaharian ko. Kung gayon, ikaw nga ba ay hari? Ako nga, ipinanganak ako upang magpatotoo sa katotohanan. Ang bawat taong nasa katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. Anong totoo? Matapos ang pag-uusap nina Jesus at Pilato sa loob ng praetorium, lumabas si Pilato sa balkonahe. Kasama si Jesus, muli niya itong iniharap sa mga punong pari at sa mga tao. Wala akong makitang sala sa taong ito. Ginugulo niya ang bayan. Mula sa Galilea hanggang dito, siya'y nagtuturo ng laban sa aming kautusan. Nang marinig ni Pilato ang salitang Galilea, siya'y nagtaka. Siya ba ay taga-Galilea? At nang matiyak na siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, agad niyang ipinasya. Dalhin siya kay Herodes. Siya ang may jurisdiksyon sa kanya. At si Jesus ay dinala sa palasyo ni Herodes, habang ang mga tao ay patuloy sa pag-aakusa at si Pilato ay nanatiling nakamasid, walang kapayapaan sa kanyang puso. Habang patuloy ang kaguluhan sa praetorium, dinala si Jesus sa palasyo ni Herodes. Masigla ang kapaligiran doon, malayo sa tensyon ng korte ni Pilato. Si Herodes, kilalang tuso at mapaglaro, ay natuwang makita si Jesus. Ang tanyag na guro mula sa Galilea. Matagal na kitang gustong makita. Umasa si Herodes na gagawa ng himala si Jesus sa kanyang harapan. Halika, gawin mo nga ang isa sa iyong mga kababalaghan. Ngunit si Jesus ay nanatiling tahimik. Hindi siya nagsalita ni tumugon. Wala kang sasabihin? Isa kang ang hari? Dahil sa pananahimik ni Jesus, ipinag-utos ni Herodes na siya ay bihisa ng magarang balabal bilang pangungutya sa kanyang pagiging hari. Wala silang naunawaan sa harap nila. Ang hari ng katotohanan ay tinrato nilang tulad ng isang palabas. Isang kahangalan ang ipinuntan niyong lahat sa akin. Wala akong nakikitang dahilan upang siya'y hatulan. Hindi siya gumawa ng anumang dapat ikamatay. At sa halip na hatulan, ibinalik ni Herodes si Jesus kay Pilato. Ibalik niyo siya kay Pilato. Siya ang bahalang magpasya. Ang paglilitis ay muling ibinalik sa mga kamay ng gobernador ng Roma. Matapos ang mga pang-aalipusta sa palasyo ni Herodes, ibinalik si Jesus sa praetorium. Hindi siya hinatulan roon. Sa halip, siya ay ipinasa muli sa mga kamay ng gobernador ng Roma. Dinala niyo siya sa akin na parang isang salarin, ngunit wala akong makitang sala sa kanya. Ngayon, ni Herodes man ay walang hatol na naibigay. Bumalik ang desisyon sa kamay ni Pilato, ngunit ang kanyang puso ay nababalot ng takot at pag-aalinlangan. At nagsimula na ang huling yugto ng paglilitis ng anak ng Diyos sa mga kamay ng tao. May kaugalian kayong magpalaya ng isang bilanggo tuwing Paskwa. Palayain ninyo si Barabas. Si Barabas ay isang kilalalang rebelde at mamamatay tao, ngunit mas pinili ng mga tao ang karahasan kaysa sa kordero ng Diyos. Palayain si Barabas. Palayain si Barabas. Palayain si Barabas.
Palayain si Barabas. Palayain si Barabas. Ano ang gagawin ko sa tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Sinabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iyon ay kalapastanganan. Hindi siya nararapat mabuhay. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Mas pinili nila ang isang kriminal kaysa sa walang dungis na tagapagligtas. At dahil sa pagpupumilit ng mga punong pari at ng nagkakaisang tinig ng karamihan, si Pilato'y nagpasya, hindi batay sa hustisya, kundi upang mapayapa ang bayan. Inutusan niyang hagupitin si Jesus. Hinubaran siya ng kasuotan, itinali sa isang poste at ibinuyangyang sa mga kamay ng mga kawal Romano. Ang kanilang mga kamay ay walang awa. Ang bawat palo ay tila pasaning kasalanan ng mundo. Walang salitang lumabas sa kanyang labi. Tanging katahimikan at dugo ang naging tugon niya.
At sa bawat latay sa kanyang katawan, ipininta ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. At sa katahimikan ng kanyang pagtitiis, winasak niya ang tanikala ng ating kasalanan. Naway ang sakripisyo ni Kristo ay maghatid sa inyo sa mas malalim na pananampalataya, pagsisisi at pag-asa. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, and by His stripes we are healed. Isaiah chapter 53 verse 5. Episode 1, The Betrayal and Judgment of Jesus. Balikan natin ang simula ng lahat, ang pagtataksil ni Judas, ang pag-aresto kay Jesus, at ang paghatol ng mga punong pari. Sa Episode 1, The Betrayal and Judgment of Jesus. Episode 3, The Crucifixion of Jesus. At sa kasunod na yugto, matutunghayan natin ang huling pagdurusa ni Jesus mula sa koronang tinik hanggang sa pag-akyat sa Kalbaryo at sa kanyang kamatayan sa krus sa Episode 3, The Crucifixion of Jesus. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na kabanata. Isang simpleng click mula sa inyo, pero malaking tulong ito sa mga content creator na tulad namin sa Bible Flix World. Salamat po. Passion of the Christ, Part 2, The Resurrection, coming soon. Salamat sa panonood. Naway napalalim ng kwentong ito ang inyong pananampalataya. Samahan niyo akong ibahagi ang salita ng Diyos. I-share natin ang liwanag sa mas marami pa. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ama naming nasa kalangitan, dakilain ng banal mong ngalan. Dumating nawa ang iyong paghahari, mangyari ang iyong banal na layunin. Kung paanong sa langit, gayon din dito sa lupa. Ipagkaloob mo sa amin ngayon ang pagkaing kailangan sa bawat araw. Patawarin mo
kami sa aming mga pagkukulang, kung paanong kami nagpapatawad sa mga nagkakasala laban sa amin. Huwag mo kaming hayaang madaig ng tukso, kundi ligtas mo kami sa kasamaan. Sa iyo ang aming papuri, sa iyo ang aming pagsamba magpakailanman.